Hi guys! Welcome to my new episode. This is entitled Chick and Tell. I am Yandy Girl and I'm going to share to you some life wisdom. Okay? Sa stages kasi ng buhay natin is meron tayong mga nararanasan pero sometimes ito yung mga nagiging parang nagiging na-enlighten tayo dahil may mga experiences tayo na talagang magbibigay sa atin ng mga lessons sa buhay and realizations. May tinatawag daw kasi na 3 stages. Una is yung pruning, next is obedience, and then elevation. So, ibig sabihin na yung pruning, ito yung mga bagay na unti-unting may tinatanggal sa atin si Lord sa mga buhay natin. May mga bagay na masasakit na pagdadaanan mo na hindi natin maintindihan bakit natin kailangan pagdaanan, bakit kailangan tayong masaktan, bakit kailangan natin ma-disappoint in one point, bakit may nawawala, bakit may mga bagay na hindi natin control at hindi natutupad yung mga plano natin according sa gusto natin. Yun yung pruning. Ang obedience naman, ito yung medyo pinakamahirap daw na part itong obedience Kasi despite and in spite sa lahat ng mga nadadaanan nating mga masasakit, kailangan nating piliing magpatawad. Kailangan nating maintindihan, i-accept, we learn to let go and let God and stop questioning and trust Him talaga kung ano man yung mga bagay na gusto niya para sa atin. Kahit sobrang nasasaktan na tayo, sobrang mahirap sa atin na hindi natin kayang tanggapin, kailangan nating gawin yun at kailangan natin i-obey. Kailangan matutunan natin yon. Dahil kapag nalagpasan mo na yung obedience na yon is dyan nadadaan ang sudden elevation. Ano bang ibig sabihin doon? Yun yung makikita mo na yung blessings is unti-unti nang dumadating sa buhay mo. Blessed ka na. For my own personal experience, nangyari rin sa akin yung stage na pruning, obedience, and sudden elevation. And I could say I really learned a lot from that experience. At doon ko na-realize na minsan hindi natin kailangan questionin si God. Hindi natin kailangan questionin yung worth natin. Kasi before, layo ko na question yung worth ko na parang, am I enough? Am I not masamang tao ba ako? Ba't ako nakaranas ng pain, disappointment, sadness, failures in life? Wala bang magandang plano sa akin si Lord? But yung nadaanan ko yung pruning stage at napunta ako sa obedience, the acceptance, the forgiveness, at natutunan ko yung lahat ng mga mali at marami akong lessons at marami akong natutunan from those experience no matter how painful it is. Doon na talaga dumating yung sudden elevation sa buhay ko na may mga blessings si Lord na binigay na hindi ko inaasahan na doon ko na-realize na kaya ko pala to nararanasan yung mga sakit na to, mga pain na to, mga kung ano mang mga negative sa buhay ko dahil may lesson at kapag natutunan mo yung lesson na yun at natuto kang magtiwala, may ibang plano ang Panginoon para sa iyo. And yun, kaya now, I'm living my life to the fullest na hindi na ako masyadong warrior. Kasi before, napaka-warrior ko, napaka-ambitious ko na parang, Lord, gusto ko yan. Pero talagang tinanggal ni Lord, sinira talaga ni Lord lahat ng plano ko dahil meron siyang better plan. Kasi dati talagang sobrang nakaplano na ako na gusto ko ganito na yung gawin ko, ito na yung next fallback ko, ito na bla bla bla. Pero hindi nangyari yon. So maraming mga unexpected na mga sitwasyon sa buhay ko na nangyari na hindi naaayon sa aking plano, kundi naaayon pala sa plan ni God. And that was beautiful. So kailangan lang talaga nating maging strong, magtiwala kay Lord, and lagi tatandaan when we reach yung stages ng pruning, obedience, and sudden elevation, we always have to think positive that there are greater blessings coming along your way. Okay? Till my next episode. Bye!